pag-uusapan po natin ito pong si Bato de la Rosa na kung saan yun po yung senador na pinakatanga dyan sa Senado. Talaga naman tanga yung bobo na yan kung ano-ano lang ginagawa dyan sa Senado, wala namang kabuluhan yung pinaggagawa na kung saan yung kanyang pagiging senador wala namang kwenta dahil ang trabaho niya dyan ay protektahan yung mga demonyo, yung mga magnanakaw na nakapwesto ngayon dito po sa ating gobyerno, lalong-lalo na po itong si Sara Bulate. Alam niyo, sa totoo lang, pare-pareho po yan, si Bongo, si Robin Padilla, si Bato. Yan yung mga solid talaga na mga aso ni Digongyo na kung saan yun yung mga senador na kung saan ang pinaglilingkuran ng mga yan, mga minamahal ko mga kababayan, sa totoo lang, hindi po ang taong bayan. Hindi po ang taong bayan, ako na po nagsasabi sa inyo, kundi po si Digongyo o yung pamilyang Duterte dahil utang na loob po nila sa mga Duterte kung bakit sila naging senador. Yan po ang katotohanan, mga minamahal kong mga kababayan. No? Alam nyo, sa mga hindi po nakakaalam dito po kay Bato de la Rosa, kasi yung ibang mga vlogger kasi natatakot silang magsalita, natatakot silang pero sa totoo lang, sa mga hindi nakakakilala dito po kay Bato de la Rosa, ito pong si Bato de la Rosa ay matagal na pong involved, matagal na po, ito ay kasapi po ng triad, ng drug syndicate. Ito po ay protector ng mga addict. Ito po ay protector ng mga drug lords, katulad po ni Michael Yang, ni Alan Lim at iba pa, no? So, kaya po sila ang kanilang programa ay kunyari anti-drug sila kasi sila po talaga ay involved sa droga. Para po mapagtakpan nila yung totoong sila, para hindi malaman kung ano sila, yun po yung kanilang laging pinopront na sila ay galit sa droga. Pero ang totoo po, marami na pong nagbunyag niyan, hindi lamang po ako hindi lamang po ako magbubunyag niyan. Unang-una, ang unang na po nagbunyag dito si Las Cañas. At maliban po kay Las Cañas, marami pa pong iba maliban po sa akin. Diba? So sa makatuwid, ito po'y diskarte lamang po ni Bato de la Rosa. Katulad po ng kanyang amo, mga minamahal ko mga kababayan. Diba? Sabi ni Duterte, galit daw siya sa addict, galit siya sa mga pusher, pero hindi siya galit sa mga drug lords. Paano ko nasabi kung galit siya kung galit siya sa addict, dapat mas galit siya sa drug lords. Ang ginagawa ni Duterte, 'di ba? Inaalagaan niya at binigyan pa niya ng kapangyarihan yung drug lords. Sino ba yung drug lords na sinasabi ko? Ayun, si Michael Yang na ngayon ay nagtatago na po dahil nabuking na. Diba? Dahil sa sinasagawang pag-iimbestiga po ng Quadcom, dahil sa mga nangyayari, dahil sa mga natutuklasan ng ating mga kapulisan, lalong-lalo na nung napasok ng ating mga otoridad, yung mga Shabu Laboratory, lumabas na itong si Michael Yang ay sangkot talagang halos siya ang nagmamayari ng mga napapasok ng mga drug laboratories dito sa ating bansa, na kung saan naging economic advisor nito pong ni Rodrigo Roa Duterte, na sinasabi ni Duterte na isa lamang negosyante. Yung pala ay negosyante ng shabu.